nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Series. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende kung saan kayo nanonood. How is everybody? Wala naman update sa akin. Alam niyo naman, bago natin sinisimulan ng mga videos natin, gusto ko may update. Wala naman akong update tungkol sa buhay ko lately dahil napaka-boring ng buhay ko. What if? Simulan na natin. Hello Ate Bebs, I am one of your fans na naka-autoplay ang playlist sa YouTube at TikTok. I really enjoy listening sa mga horror stories mo and I'm looking forward na mabasa mo din ang story ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Camila. Growing up, marami na akong karanasan sa mga supernatural na bagay, be it multo o mga elemento. Ewan ko ba, na sa aming magpipinsan, iilan lang sa amin ang ganito. Marahil daw ay naman ako sa grandparents ko, both kina nanay at tatay. Isa akong public school teacher dito sa probinsya dahil wala akong advisory. Sa computer laboratory ako nagsistay. Mas dumalas yung pagstay ko doon nung nag-transfer sa ibang school yung dating teacher na nagmamanage ng lab. Halos 2 buwan din kasi yon na halos walang taong pumapasok. At bilang isang school ICT, isa ako sa mga inaatasan na mag-prepare para sa mga special programs ng school namin, kagaya sa mga online exams ng departamento. Ang kwento ko na ito ay nangyari noong July 2023. By that time, ako lang ang guro na naatasan na mag-prepare sa mga kailangan para sa isang online assessment. Although may mga students naman akong pwedeng tumulong sa akin, napagpasyan ko mag-overtime para matapos ko ang pag-update ng mga computer sa lab. For context, may 6 na computer table sa lab para sa mga desktop computers. May space sa gitna kung saan pwedeng dumaan ng teacher. Sa harap, nandun yung whiteboard, ang TV at ang table ng co-teacher ko. Malapit yon sa entrance door. Sa likod naman na part, sa may exit door, andoon yung table ko. At ang working area kapag may nire-repair na PC o printer since yung offering namin sa school ay tech-voc na computer related. May grills ang mga bintana at entrance or exit doors. Pero sira pareho ang doorknob nito kaya tinanggal na lang ang knob para iwasan ang accidental na paglock ng door. Bale kapag nandun ako sa table ko nakaupo, nasa left ako ng exit, papuntang hallway at far right side ko naman windows tapos back na part na ng building. Dahil aware ako sa kababalaghan nangyayari sa school namin, tinawagan ko si Jeff, yung partner ko, para samahan ako at tulungan na din sa mga gawain. Mga 4:45 na noon nung isa-isa nang nagsisiuwian ang mga students ko. Nung pumatak ang 5:00 ng hapon, ramdam ko ang biglang pagbigat ng pakiramdam ko sa paligid. Para mawala ang kaba sa dibdib, nagpatugtog ako ng music sa TV. Maya't maya ako naman nagpapa-update kay Jeff kung papunta na siya. He told me na papunta naman na at may dinaanan lang sa store para bilhan ako ng merienda. Dumating naman si Jeff nang wala pang 15 minutes ang nakalipas. Siguro mga 5:20 na yon. Nakampante na ako na at least may kasama na ako at that time. Ongoing pa ang pagpapa-upgrade ng internet namin kaya medyo natagalan talaga ako sa pag-update ng mga PC. Okay naman ang lahat until pumatak na ang 6:30 PM. Alam ko na kami lang ang tao sa building that time. Dahil 5 PM pa lang noon nang nagsabi ang registrar namin na uuwi na siya at wala ng tao sa second floor ng building. Jeff and I were talking about sa preparations niya para sa training. Andoon kami banda sa gitna na part ng computer lab sa may bandang second row. Napalingon ako sa pinto at napatingin sa hole ng doorknob. I saw an eye staring at me through that hole. Bigla akong napatayo to check kung may tao ba talaga or kung namamalikmata lang ba talaga ako. Nakita ko pa yung parang shadow na lumayo sa entrance door papuntang hallway. Nagulat pa si Jeff noong bigla akong tumayo. He asked me kung anong meron, pero hindi ko muna sinabi sa kanya at pabiro akong sumagot na nagugutom lang ako. Niyaya niya naman akong kumain na muna habang inaantay matapos yung ginagawa ko. Ganun lang palagi ang ginagawa ko, Ate Bebs.
Ini-ignore ko lang ang presence nila. I just pretend na as if hindi ko sila nakikita or nafe-feel. Aware din si Jeff sa kakayahan ko na yon. But somehow, natatakot din siya for me. And alam niya na may nakikita ko at that very moment. Di pa rin nawawala sa isipan ko yung nakita ko earlier. We are halfway done and mga around 8 na siguro yon. Nakaka-feel ng hindi maganda by that time at sumasakit na yung ulo ko. I can sense na hindi lang kami ni Jeff yung nandoon sa lab. Sinabi ko kay Jeff na maya-maya ay uuwi na kami. Bukas ko na lang gagawin yung ibang unit. I was about to wait pa sana. Hihintayin ko pa sana yung isang PC na nakapending. Nang napalingon na naman ako sa bintana. May nakita akong babae na nakatayo sa labas ng bintana. Nakaputi siya. Hindi ko makita ang muka at tanging mata niya lang ang nakikita ko. Parehong-pareho sa mga matang nakita ko sa pinto. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko at nakafeel na ako ng matinding takot. Napatakip pa ako ng bibig at napapikit ng mata. Hinatak ako ni Jeff at tinanong ulit kung bakit. Umiling lang ako sabay sabing, "Uwi na tayo." Pinatay ko na lang ang main switch nun pero iniwan kong nakabukas ang ilaw sa loob ng lab. Nilock ko ang gate at dali-dali na akong bumaba. Habang pababa, iniiwasan ko ang mapatingin sa mga bintana. Halos atakin ko na pababa si Jeff noon papunta sa sasakyan. Litong-lito din siya sa gawi ko hanggang sa paglakad papuntang sasakyan, hindi ako lumilingon sa building namin. Tanong ng tanong si Jeff kung napano ako pero hindi ko siya sinasagot. Noong nakapasok na kami sa sasakyan at nasiguradong safe na, doon ko palang sinabi sa kanya yung nakita ko. Ang sabi ko kay Jeff, "Babe, may nakita akong babae. Mapupula yung mata niya." Tinanong ako ulit ni Jeff, "Saan?" Habang palinga-linga sa labas ng sasakyan. Napayakap siya sa akin nung nalaman niya ang sagot ko. "Kanina, sa bintana nung nasa 3rd floor pa tayo. Nakita ko yung babae sa labas ng bintana sa likuran na part ng building namin." Nag-pause pa kami noon para magdasal ni Jeff bago umalis dahil sa experience namin. Simula noon, mas dinadalasan ko na ang pagpapatugtog ng Christian music kapag naiiwan ako mag-isa sa lab. Hindi na din ako umuwi ng beyond 5 p.m. para iwas na lang din. Paminsan-minsan nakikita ko pa rin naman yung babae pero hindi na katulad nung dati. At doon na po nagtatapos ang una nating kwento. Alam nyo, may something talaga sa mga schools, no? Bakit nga ba na meron laging mga multo sa school? Ang laging mga chismis, diba? Yung parang dati kasing cemetery yung school namin, ganito, ganyan. Bago siguro itayo ang mga eskwelahan na yan, ay puro mga talahiban, diba? Usually sa mga talahiban, sinasabi nila may mga tinatapon na katawan doon at kung anik-anik. Itong pangalawang kwento natin, pagpatuloy na natin. Malaki ang pamilya namin. Mahirap, oo, pero reliyoso kami. Kahit anong hain sa mesa ay nagpapasalamat kami. Pinalaki rin kaming tuwing aalis ng bahay, gigising, matutulog o kakain ay palaging magdadasal. Pero ang tita Ninda ko, ibahin mo siya. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Matapos mamatay ng asawa niya noon ay pinutulan niya ang kanyang koneksyon sa Panginoon. Ika nga niya isang beses sa papa ko, "Ako pa nga itong hindi naniniwala sa Diyos nyo, ako pang mayaman." Masakit yun. Nagtatrabaho din kasi ako sa kanya bilang katulong para pansuporta sa pag-aaral ko. Background lang ng tita ko, may mga paninda siyang pangontra, pero kahit di niya sabihin, may isang beses ay narinig kong kausap niya ang isang kaibigan. Hay, katanga-tanga talaga ng mga tao ngayon. Isipin mo, naniniwala sila na totoo itong mga paninda ko? Grabe, 'di ba? Yumaman sa pagiging scammer. Isang hapon, umalis siya para raw makipagkita sa isang customer. Naiwan ako mag-isa sa bahay kasi day off si Ate Meg, yung isa pang kasambahay. Marami talagang paninda si Tita Ninda, iba't ibang klase, mga bato, bracelet, langis na nasa magagarang lagayan, at rebulto na iba't iba ang laki. Siguro mga 3 to 5 feet. Habang pinupunasan ko ang mga ito, napukaw talaga nung isang rebulto ang paningin ko. Parang may something sa mga mata niya. Parang may buhay. Nilapitan ko siya
para mas titigan pa. Pero ramdam ko, habang tumatagal ang titig, mas nagiging malalim yun. Mas nagkakabuhay ang mga mata niya. Tapos yung paligid, unting-unting dumidilim kahit may sikat pa ng araw. Ilang segundo pa, ramdam kong palapit ng palapit yung rebulto. Nung mga nasa 2 inches na lang ang layo ng mukha niya sa akin, pumikit ako. Nagdasal ako. Mataimtim yun at hindi ako dumidilat hanggang ramdam kong malapit pa rin siya. Napamulat na lang ako sa sigaw ng tita ko. Pagtingin ko sa rebulto, malayo na siya ulit. Parang walang nangyari. Pero ang mga mata niya, ganun pa rin. Baliw ka na siguro, ano? Halikan mo ba yan? At may pagpikit ka pa? Nagsorry na lang ako at tumakbo na papunta sa kusina. Pagtingin ko sa orasan, 8:00 na ng gabi. Paano nangyari yun? Lilinawin ko siguro mga 3:30 PM lang nung nilapitan ko yung rebulto at wala pa akong 5 minutes nagdasal. Pero, inassume kong pagod lang. Pinalipas ko, akala ko okay na. Nagdasal ako at nakatulog naman ng maayos. Pero sa kasarapan ng tulog ko, nagising ako. Alam mo yung gising na parang pilit? Pagtingin ko sa cellphone ko, 3 AM, sakto. Nang lumingon ako sa pinto ng kwarto ko, nandun siya. Yung rebulto. Nakatitig sa akin habang may napakalalim ng ngiti. Nagsisisigaw ako, "In Jesus' name, umalis ka!" Paulit-ulit habang nagdadasal sa isip ko. Lumalapit na naman siya. Sumigaw na talaga ako. Yung sobrang lakas. Baka sakaling marinig ako ni Tita Ninda na nasa tabing kwarto lang. Pero hindi. Parang nakulong ako sa isang panaginip na wala akong kasama kundi ang dilim. Umatras ako, kinuha ang rosary at Bible na nasa ibabaw mismo ng mini table sa gilid ng kama ko. Tinakbo ko na yon. Pero pagharap ko, nakasunod na siya sa akin. Kahit sobrang lapit niya, hindi ako tumitingin sa mga mata niya. Pinipilit kong basahin ang laman ng Biblia habang sumisigaw siya. Hindi yun basta sigaw lang, sigaw yun ng galit at pang-aasar. Nawalan ako ng malay. Paggising ko, nasa kama ako. Parang pagod na pagod. Alalang-alala si Tita Ninda. Paglibot ko ng tingin, nandun din pala ang nanay at tatay ko. 3 araw na raw akong nasa kwarto lang, nakalock ang pinto. Unang araw, hindi lang pinansin ni Tita Ninda dahil baka raw nag-aaral ako. Pangalawang araw, pinapunta na niya sina Mama. Pinipilit nilang buksan ang pintuan pero parang may nakaharang na sobrang bigat. Tinatry daw ni Mama na katukin ang pinto pero may kumakatok din daw galing sa loob. At ngayon nga ang araw, bigla na lang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Tulog ako, pawis na pawis. Pagtingin ko sa katawan ko, puro pasa. Dahil sa takot ni na Mama, pinauwi na nila ako. Pero hindi yun doon nagtapos. Palagi pa rin ako nagigising ng 3:00 at maaamoy ko yung rebulto. Ang amoy kasi nun, parang lumang pabango. Mabango naman pero nakakahilo. Nagpatawag na si Papa ng exorcist. Binigyan niya ako ng proteksyon at mas palalimin ko pa raw ang aking pananampalataya. Nangako ako tuwing linggo ay hindi na ako papalya ng pagsimba. Pilit na rin akong lumalayo sa anumang distractions nang maaaring magpalayo sa akin sa Panginoon. Si Tita Ninda, miraculously, bumalik ang pananampalataya. Umamin siya sa lahat ng napagbentahan niya at ibinalik niya rin ang mga pera nito. Itinapon niya lahat ng paninda, nagsorry rin siya sa mga naagrabyado niya. Oo, iba talaga kumilos ang Panginoon. Nung tumigil na ang pagpaparamdam ng rebulto, inamin ni Tita Ninda na sa 3 araw na nasa kwarto lang ako, nawawala rin yung rebulto. Ilang taon na akong okay. Hindi pa rin pumapalya sa pagsimba at pagmamahal sa Diyos. Kasama na rin si Tita Ninda. Ito ay paalala lamang na kung ang isang bahay ay nagkukulang sa paniniwala,
mas magiging malapit ang mga distraction. Huwag niyong hayaan na mamugad sila. Bagkus, huwag mawalan ng pananalig at magsilbing liwanag, hindi lamang para sa sarili kundi na rin sa iba. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Yun ang pinaka nakakatakot na kwentong nabasa ko ever sa spooky serye. Hindi ko alam kung napapansin nyo sa boses ko habang nagkukwento ako, pero takot na takot ako. Hindi ako natatakot sa idea ng mga multo. Hindi ako natatakot sa idea ng mga entities, tikbalang, manananggal. Ang pinaka natatakot talaga ako ay mga rebulto. Hindi naman talaga siya yung parang phobia na pag nakita ko sila ay magsisisigaw ako. Hindi naman ganun kalala. Pero ayoko silang nakikita. Yun. Ayokong tinititigan ko silang matagal kasi feeling ko tinitignan nila ang soul ko. Feeling ko pipikit sila at anytime. If you guys know the director, Eric Mati, isa sa mga fears niya yan, mga rebulto. Kaya nga makikita mo, may parang themes ng mga rebulto sa mga horror stories niya, like yung Seclusion, or yung, meron siyang isang short film, Vesuvius ata yung title, rebulto din. Usually, when I read stories to you guys, alam mo yung pumapasok dito, lumalabas lang sa kabila, basta kinukwento ko lang siya sa inyo. Hindi ko siya isinasa puso or what. Pero ito talaga, ito, I have to take a break. Hindi ko to lalagyan ng mga photos or anything kasi hindi ko kayang mag-search ng rebulto na nakakatakot. Hindi ko talaga kaya. I'm sorry. I'll see you guys sa next upload. I'm gonna take a break. Hindi ko kaya. Bye-bye.